Kaibigan, siguro isa ka sa mga kasari natin dyan na may problema dahil dikit-dikit ang kanilang mga kakompetensya. Ayan. So, pag dikit-dikit ang ating kakompetensya, kaibigan, malaki ang chance na uy, kaunti lang talaga ang sales or binta natin. So, na-experience ko ito, kaibigan, last COVID, no? Yan. So, ilang taon na ba? 3-4 years. Mas nakalimutan ko na. And those times, kaibigan, marami sa kapitbahay namin ang nawala ng trabaho. Kaya, some of them ay nagtayo ng, of course, tindahan. Kasi naman ang kaibigan, yung sari-sari store, no? Kahit may pandemic pa noon, kaibigan, ay okay pa rin po ang negosyong ito. Kaya naman, marami talaga sa kababayan natin, no? Dito lang sa place namin, marami talaga ang nagbukas ng tindahan. Ayan, nalungkot ako noon, kaibigan. Pero may ginagawa ako noon na hanggang ngayon ginagawa ko pa rin. Kaya naman, kahit dikit-dikit ang mga kakompetensya ko dito, ay mataas pa rin ang aking binta. Malakas pa rin ang bintahan dito sa aming tindahan. So ngayon, kaibigan, ano ba ang dapat natin gawin? Paano natin pataasin yung ating binta or sales kahit dikit-dikit pa yung ating kakompetensya? Ayan. So, napakaganda ito, kaibigan. Yung topic natin ngayon, napakaganda. Makakatulong pa ito sa pagpapalago ng ating sari-sari store business. Lalo na, kaibigan, kung ikaw bago pa lang sa negosyong ito. Or lalo na kung relate ka talaga, yung hindi lang ikaw ang nag-iisang tindahan sa place nyo, ay panoorin mo ang video ito hanggang dulo, kaibigan. Makakatulong po ito sa inyo, tiyak yun. Dahil ito ay based sa aking 24 years. Ayan, 24 years na po yung aking tindahan. And maraming beses na rin na maraming nagsitayo ang tindahan dito sa place namin. Pero marami rin sa kanila ang nag-stop. Ayan. So, iwan ko kung bakit nag-stop sila. So, siguro, kung sa Bisaya pa, linya-linya na. Ayan, kaibigan. So, ngayon, pag-usapan natin, bibigyan ko kayo ng 3 paraan. Paano pataasin ang sales ng iyong tindahan kahit dikit-dikit pa ang iyong mga kakompetensya. So, number 1, kaibigan, no? Number 1 na paraan na dapat mo talagang malaman at gawin mo para palaging mataas yung sales mo, kahit dikit-dikit ang yung kakompetensya ay, of course, alam na nating lahat ito. Ipapaalala ko lang, no? Baka yung iba nakalimutan. Dapat, kaibigan, kompleto ng stocks yung ating tindahan. Ayan, di ba? Simple, basic. Ikaw ba, kaibigan, gaganahan ka bang bumili sa isang tindahan na wala palagi ang iyong hinahanap? O, di ba? Ngayon, magluluto ka. Pupunta ka kay Ate GB Sari-Sari Store. Ate GB, pabili ng mantika. Okay. 10 pesos lang. Ate GB, pabili ng itlog. Okay. Ate GB, pabili ng kamatis. Uy, wala akong kamatis. O, diba? Ngayon, ano sa tingin mo? Magugustuhan ba ito ni customer? Of course, hindi. Lalo na kung nagmamadali siya. Kasi, pupunta pa siya sa ibang tindahan. Kasi, hindi kumplito ang stocks ng iyong tindahan. O, diba, kaibigan? Kagaya rin ito dun sa Pamilyang Bayan, di ba? Nakikita, na-notice mo ba? Doon sa public market, dikit-dikit ang mga tindahan. Ngayon, tatanungin kita, saan ka ba bumibili? Dikit-dikit ang mga tindahan sa palengke. Saan ka ba bumibili? Of course, yung proven and tested mo na palaging kumplito ang stocks. Yun bang sa pagpunta mo doon, kahit anong hinahanap mo, naibigay talaga ng tindang iyon? Kasi nga kompleto, o di ba? Lamang na lamang ang iyong tindahan, kaibigan, kung kompleto ng stocks. O di ba? Kahit marami pang kakompetensya, kahit dikit-dikit pa ang iyong kakompetensya, kung kompleto ng stocks ang iyong tindahan, natitiyak ko, kaibigan, more than 90%, no? Tataas pa rin ang sales ng iyong tindahan. Kasi lahat ng hanapin ni customer na ibigay mo, no? So wala na silang problema, hindi na sila pupunta sa ibang tindahan. All in one stop. All in one shop stop. Ayan din yan, kaibigan. No? So, simple tip, pero talagang very effective. Alam ko, mahirap kumplituhin ng stocks, lalo na kung maliit lang yung ating puhunan, no? So, pag maliit yung ating puhunan, kumplituhin pa na natin, no? Siguro 6 pieces nung every kind. So, Suncell, 6 pieces. Palmolive shampoo, 6 pieces. Sardines, 5 pesos ang green, 5 pesos yung red, o yung kape, mga 2 kinds. Basta, dalawang tie or isang tie, 1/2 tie. Huwag ka munang bumili ng bulto-bulto talaga kung kaunti lang yung puhunan para makumpleto mo lahat. Tsaka ka na bumili ng bultuhan kung lumalago na yung tindahan or lumalaki na yung puhunan. Ang mahalaga, kahit kaunti lang every stock, kung sa itlog, 1 tray lang, okay lang, basta may itlog. No? Kasi naman,
marami kang pera pero binili mo lahat ng itlog, hindi ka na nakabili na ibang paninda, ay wag yon. Pakunti-kunti lang, no? Para maraming mabili sa puhunan natin. So mag-budget tayo, no? Allocate natin. So hindi mo na ako bibili ng buy boxes kasi kaunti lang pera ko. So imbes one box na sardinas, isang dosina lang para makabili rin ako ng beef loaf at saka corn beef. O di ba? Dapat kumpleto ng stocks yung ating tindahan kasi pag kumpleto, tiyak malaki ang chance na hindi na pupunta sa ibang sari-sari store si customer. Ngayon, the second way para pataasin ang sales natin kahit dikit-dikit pa yung ating mga kakompetensya ay dapat hindi mahal yung ating mga paninda. Dapat mababa ang presyo ng ating mga paninda. O, di ba? Minsan ang hirap, no? Ang hirap, no? Kasi pag mababa, maliit lang yung ating kita or profit. Okay lang yung kaibigan. Maliit, pero fast naman. So, kagaya nga sinasabi nila sa insect, no? Sentabo lang yung kanilang kita. Pero, bulton, maraming bumibili. O, di lalaki rin yun yung maliit na kita. Pag maraming bumibili, lalaki rin yun. So, ano bang dapat mong gawin, kaibigan, para maging mura ang iyong mga paninda, mas mura sa iyong kakompetensya? Number one, kaibigan, ay humanap ka ng mga murang supplier at wholesalers. So, huwag kang mag-focus sa isa lang suki mo na supplier or wholesaler. Kahit may suki ka ng supplier dyan, try mo pa rin maghanap, baka may mas mura pa. Pag mas mura yung pagkabili mo, pagkuhan mo ng produkto, pwede mo ring ibenta sa mas murang halaga. O di ba? So maghanap ka ng mga suppliers, wholesalers. Ako hindi lang isa yung nagde-deliver sa akin. Marami rin akong pinupunta na supermarket, wholesalers kasi at suppliers. Kasi alam ko na may mas mura pa talaga sa mga existing ko na supplier. Lalo na pag may mga bagong bukas na suppliers, wholesalers, tendency noon, kaibigan, pag bagong bukas, mura ang kanilang mga paninda, kaya grab the opportunity, ha. And then ito pa, kung gusto mong mura ang pagtinda mo, no, yung pagbigay mo ng presyo ng yung mga paninda sa yung customer, para pwedeng maging mura ang pagtinda mo, ay dapat, aside from humanap ka ng murang supplier at wholesaler, dapat bumili ka ng bultuhan kung meron kang pera. Kasi yung katulad dito, kaibigan, yung mga emperador, yung puhunan na 133, isang 700 ml, pag 1 box, magiging 130 na lang or 128. Most of the time, ganun, na-notice ko talaga, kaibigan, kahit kay grocery, pag bumili ka na lang by piece, okay ang presyo. Pero pag bumili ka ng by boxes, mas okay ang presyo. Maka-less ka, may discount kasi nga, bumili ka ng bultuhan. Pero yun nga lang, so hindi ito madali kasi kailangan mo ng malaking puhunan. So, mag-ipon ka muna, kaibigan, at kung malaki na yung puhunan mo, tsaka ka na bumili ng bultuhan. Na-try ko na maraming beses, kaibigan, no, na pag hindi lang pira-piraso yung binibili ko, hindi by piece, by boxes, ay may discount talaga most of the time. Kaya kung maka-discount ka, siyempre, mababa yung pagkabili mo ng yung mga paninda, may bigay mo rin sa customer mo sa mababang halaga. At ito pa, kaibigan, ito napakadali. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Para mabigay mo sa yung customer ang yung mga paninda, may binta mo sa murang halaga, murang presyo, dapat maghanap ka ng promo items. Ano ba yun? 5 plus 1, 10 plus 1. O diba? Ako, kaibigan, pag pumupunta ako sa big supermarket, inuuna kong puntahan yung mga promo aisle section. Kasi andoon yung mga promo items, yung mga bundles, meron silang 10 plus 1, yung Bearban. Merong 10 plus 1, meron sa Gusari, merong 15 plus 1, yung Bearban swak pack. O diba? Mga na yun, kaibigan. So maghanap tayo yung Milo. Merong 99 pesos. No? Yung mga Nesty. Yung Nesty, kaibigan, bumili ka ng 6 na piraso, may kasama siyang free na 2 Milo. O diba? Kung may promo, pwede mong ibaba yung presyo or hindi lang pwede ibaba mo talaga kasi naka-promo naman. So, pero alam ko some of us hindi nila binababa, no? It's okay rin naman. Sa akin lang, kung gusto mo talagang dumami ang iyong customers, bumili ka ng may promo, syempre, pag-calculate mo doon, ay pwede ko pala yung Bearban na binta ko 15 pesos, nabili ko yung Bearban sa 10 plus 1, so, hindi na 15 pesos yung binta ko. Ibinta ko ng 14 kasi naka-promo. So, hindi ako lugi. May kunti pa rin akong kita. O, diba? Yun yung kagandahan sa mga promo items. Kaya ikaw, kung gusto mong makabinta ng mura sa iyong tindahan, mura yung pagkabigay mo
sa mga produkto na gustong bilhin na yung customer, nanap na yung customer, ay bumili ka ng promo items. Unahin mo ito. Pag ang ahinti, may mga ahinti na pupunta sa ating tin, kagaya ko, no? Kagaya ko, ahinti ni Pure Gold. Ang una kong tinatanong, pagdating ahinti, Dong, may promo ba? Sabi niya, ma'am. So, pinapakita niya sa akin yung cellphone niya. Ito ma'am, mayroon tayong 6+1. Ito ma'am. So, inuuna ko yan. Kaya naman, dito sa tindahan ko, no, may mga mahal ako na produkto, pero most of the time, mura yung aking mga paninda. Kaya naman, kahit marami kong kakupitin dito, dito pa rin bumibili sa tindahan ko yung aking mga kapitbahay. Ato kaibigan, no, panghuli 3 ways lang muna kasi hapon na. 5 p.m. na, no, magsidatingan yung ating customer kasi peak hours. The third way, para mapataasin yung sales natin, yung bintahan natin, yung binta natin, kahit dikit-dikit ang ating kakopetensya, is that good customer service, kaibigan. Naniniwala talaga ako sa good customer service. Kasi this is based on personal experience ko. May suki ako na wholesaler doon sa public market. Doon ako bumibili noon, kaibigan. Wala pang padibik, matagal na. Binigyan nga ako ng Christmas gift sa Pasko kasi nga suki nila ako. Pero one time, naging masungit sa akin yung may-ari. Sabi niya, hindi lang ako sinabihin, marami kami. Oy, kung nagmamadali kayo, pumunta kayo sa ibang tindahan. Ayun, yung ginawa ko, pumunta ako. Kasi na-hurt ako. At bumalik naman ako after few days. Pero ganun pa rin, nag-iba ang timpla ng mood ng may-ari. Iwan ko kung stress siya o may problema siya. Ito nga palagi kong sinasabi, huwag nating ipahalata sa ating customer na may problema tayo, galit tayo. Galit ako kaibigan, no? Marami akong problema, maraming pagsubok sa buhay. So, umiyak ako mag-isa. Pero pagdating kay customer, unsa imo day? Unsa imo means ano sa'yo? O, di ba nakangiti? No, kahit masakit ang ulo ko, kung sa Bisaya pag isapot, irritable, pero pagharap si customer, nakangiti ako. O, di ba? Huwag nating ipahalata kay customer na masama yung loob natin, no? Irritable tayo kasi hindi magugustuhan ni customer. Ikaw ba, kaibigan, tanungin ulit kita, gaganahan ka ba bumili sa tindahan na masungit yung tindera? Ayan, siguro, kung walang kakumpetensya, ay doon ka bibili. Pero kung bibili, pero may kukumpetensya, ay sa tingin ko doon ka bibili sa iba, no? Ay, ayaw kong bumili sa mga tindera na kasimangot palagi, no? Ayan, kaibigan, dapat nakangiti ko tayo. At naintindihan ko kayo, kaibigan, marami sa atin ayaw ngumiti dahil natatakot utangan. Ayan, maraming nag-comment sa akin sa ibang kong videos. Ayaw nila mag-smile kasi siguradong uutang si customer. Okay lang utang, kaibigan, kung maganda naman magbayad. Pero, kung hindi ka sigurado na ang umuutang sa'yo, tao, no, ang umuutang, hindi maganda magbayad, huwag mo po utangin. Simple lang naman. Pero kung natitiyak mo, sure ka, sigurado ka na maganda magbayad, utangin mo. And then maglagay ka ng limitation. No, para naman hindi utangin lahat, no? Siguro hanggang 500, 300 or 1,000 lang. O di ba? Again, good customer service, kaibigan, palangiti tayo. At ito panghuli, no, bonus tip. Yung pag-open at pagsara ng tindahan, dapat consistent. Huwag pa iba-ibang oras. Kung nagbubukas ka 5 a.m., dapat 5 a.m. palagi. Nagsasarado ka alas 10 ng gabi, dapat alas 10 ng gabi. Huwag pa iba-iba ang oras kasi malilito si customer. Hindi niya ito magugustuhan. Okay? Again, dito na muna, kaibigan, kasi nga may mga customers na po, lagpas na 5 p.m., no? Lagi mo lang tandaan, kaibigan, palagi ko sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na masinsa ang buhay natin. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Kaya kasi sa buhay natin, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB, dear friends. I also love you guys. Thank you so much. Asin so tayong lahat claim it, okay? And guys, kung hindi ka pa naka-subscribe kay Ate GB, bago ko makalimutan, please. So, mabuti na lang. Ayan. So, mabuti lang, hindi ko nakalimutan na naalala ko, kaibigan, please subscribe, no? And pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please don't skip the ads po, no? Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. And thank you so much sa inyong tuwala, suporta at pagmamahal kay Ate GB. Thank you so much. I love you all. God bless.